Pag-usapan po natin itong State of the Nation Address. Pangalawa sa huling sona yan, ang ating Pangulo. Kasi sa 2027, July, yan yung huling sona niya. Di ba? Kasi sa 2028, iba na ang magsosona kung sino ang susunod na Pangulo. So itong kanyang pangalawa sa huling State of the Nation Address ay napakahalaga. Dahil dito niya dapat talaga ilatag kung ano na ang kanyang nagawa, ano na ang estado, kalagayan ng Pilipinas sa internal, external security, ekonomiya, kalagayan ng mga manggagawa, farmers, kalusugan ng mga Pilipino, political issue, laban sa graft and corruption, kalusugan ng lahat, hindi lang ng mga kabataan. Napakarami ang dapat ay i-report sa bayan kung ano ang tunay na kalagayan. Ganon pa man, dahil ang sinasabi sa INISA report ay tila simple lang daw po ang magiging laman ng SONA. Yan ang pagtaya. So usually ang SONA inaabot ng 1 oras, minsan 1.5. Pero mukhang ito yatang sonang ito, sabi doon sa lumalabas na report sa palasyo ay hindi masyadong mahaba. Palagay ko, ang isa sa pupukas dito ay isyong politikal at saka yung laban sa korupsyon. Dahil last year, July 28, nung mangyari yun, 2025, nang sabihin niyang mahiya naman kayo, na nakakapagtaka, nagpalakpakan, standing ovation pa, doon sa plenary ng Kongreso. Mga congressman, senador, kontraktor, mga VIP, palakpakan pa. Tuwang-tuwa sila. Pero sabi ng Pangulo, after halos 1 taon, yung iba nahiya, yung iba hindi nahihiya. Ibig sabihin, itinuloy pa. Naging kalakala na talaga yung korupsyon. Ay, yan ang matindi. Ilan na ba ang naipakulong after 1 year sa issue ng flood control scam? Bong Revilla, Jingo Estrada, sa mga politician. Yung iba ay may mga warrant of arrest katulad ni Saldico pero nawawala naman. Nasa Amerika, sa Europe pa rin. May mga district engineer contractor na nakulong na. Pero para sa akin, kulang pa yan. Kasi mukhang marami ho talaga ang sangkot. Ilang senador ang dapat isunod. Ilang congressman na kontraktor ang dapat sunod. Meron din hong nag-resign yata 2 o 3 na congressman dahil na-involved, nasasangkot ang pangalan. Pero para malinis ang pangalan, nag-resign na lang sila as congressman. Maraming kontraktor na sangkot talaga dyan. Marami pang under investigation, marami pang dapat makulong. At yan naman ang inaamin ng Office of the Ombudsman. Dahil nasa kanila ng lahat ang mga recommendation, referral at ebidensya galing sa Department of Justice, Department of Public Works and Highway, Independent Commission for Investigation, ICI, nasa kanila na. Kaya lahat yan under evaluation, okay? Under case build-up na sinasabi ng Ombudsman. Ako naniniwalang marami pa susunod yan. Okay? Yung dating speaker ng Martin Romualdez na controversial, na sinasabing malapit ng mahinog, ang ebidensya o hinug na. So sana ay may fine na yan. Mga senador, ngayon ay senador judges pandating, congressman at mga kontraktor. Mga dating congressman at kasalukuyang congressman. Kasi meron hong mahahabulin pa rin na mga dating congressman. So ito yung more or less nangyari. Kung ano yung magiging laman o buod ng kanyang State of the Nation Address, abangan nating lahat. Sa Lunes na po yan, 4:00 ng hapon, sa Batasan, sa Kongreso. Okay? So, magbantay po tayo. Total, wala namang trial yun. Impeachment trial kasi kaya nga walang trial dahil nga mahalaga yung SONA at yung kontra-SONA ng oposisyon. Kinabukasan. Ayan. Yan po ay, ang SONA ay mahalaga dahil ang ibig sabihin yan, ilabas, iuulat sa bayan kung ano ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Lalo na ho, sana masama sa SONA yung nangyayari sa West Philippine Sea. Palala na ng palala.
Dalawang Navy o dalawang sundalo natin ang pinagpapalo doon. Maraming pinagpapalo, dalawa yung sugatan. Samantalang nandun ho sa tabi lang, malapit na malapit doon sa barkong Sierra Madre, ay atin yun eh. Nasa Zambales lang yun eh. Pero pinuntahan ng mga Chinese Coast Guard at pinalalayas yung ating mga sundalo doon at pinagpapalo pa, nakitang-kita sa video. Tapos binabaliktad pa ng China na tayo daw ang nag-umpisa ng gulo. Grabe. May naputulan na ng daliri dyan noong nakaraang taon. Ngayon naman, pumutok yung ulo dahil pinalo na kung ano-ano. Kitang-kita sa video. Ayoko na ipakita at nakakaawa lang yung nangyari sa ating mga sundalo. Sa sariling bansa, inaapi ng dayuhan. Sa sariling bansa, binububog ng dayuhan. Yan ang masaklap. Sobrang bait ng gobyerno. Sa ibang bansa, pag ginawa yan, ay bakbaka na yan. Bahala na. Pero sa atin, hindi pa. Makadiyos ang gobyernong Pilipinas. Ayaw makipag-away. Hanggat maaari, diplomasya, pakikipag-ugnayan, relasyon, pag-uusap ang mahalaga. Kaso yung China, sobrang abusado na. Ang isa pa natin problema, pinagtatanggol pa sila ng mga pro-China na mga Pilipino. Yan ang masaklap. So, laban sa korupsyon, West Philippine Sea, at yung internal, external security, kalagayang pang-ekonomiya, at iba pa, asahan natin. More or less yan siguro ang magiging laman ng SONA ng Pangulo. Ayaw ko nang pangunahan yung iba pa. Mag-abang na lang tayo. At ingat na rin, may mga balita tayo, may mga rally-rally pa raw sa labas ng Kongreso at kung saan lugar. Okay lang. Yung maayos na rally at tamang paghahayag ng kanilang mga hinaing, okay lang yon. Basta huwag destabilization. Malayang demonstration, paghahayag, freedom of expression, freedom of the press, freedom of assembly, okay na okay yan. Yan po ay sinasabi ng ating saligang batas. Pero kung hahaluan ng kakaiba, destabilization, aba hindi yun papayagan ng gobyerno. Ingat na lang po. Hindi naman warning ito. O hindi naman ito pananakot. Warning lang. Ulitin ko, hindi pananakot. Paalaala lang, warning lang na dapat ay makontrol pa rin ang sitwasyon. Kung ano man ang inyong gagawin sa mga rallying yan, karapatan ninyo. Pero pag lumabag sa batas, karapatan na ng Estado, panagutin kayo. Ganun naman yun eh. At yung hindi naman sasali sa ganyang mga rally, edi manood na lang tayo. Sa television at social media, makinig sa radyo, dahil live naman po yung SONA yan. State of the Nation Address. Ang ilang SONA na ba ito? SONA ng 2022, 2023, 2024, 2025, panlima na pala ito. Panlimang SONA, pangalawa sa huling SONA ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Aabangan natin kung ano ang laman nito. Sa Lunes na po yan, July 27, alas 4 ng hapon, Philippine Standard Time. Please like and share, subscribe, and follow.